yan eh. May Hanabi, may Hellcurt. Wag naman sana. Wag naman. May Bruno din, paminsan-minsan. May Bruno. Ayan. At papasok na nga po tayo sa ating Game 1 of this Best of 5 series. Laglagad pa rin po ang ating mapapanood. At sa expanding rivers ng ating mapa, Game number 1. Blue side natin makikita ang Smart Omega. Kaya naman sila magtatanggal ng Zushin and Kalea. Final ban para sa Twisted Minds si Freya. Okay. Do we get the Suyu, Harley? Feeling ko, Harley na agad to. Ayan, Harley na agad. Para kay Ryzen kasi alam nila na ito, isa rin to sa mga hero ni MP the King. And di rin naman na ganun pa ka-prominent yung Leomord for Omega, even though sometimes sila laro nila yun. But for Twisted Minds, I think high time na to pick up the Leomord and the Harith. Oo. Pagka pinapili mo kasi si MP Daking pre, kung Suyo o Leomord ang pipili niyan. Hindi pa uso yung Leomord, ginagamit na. Oo. Minsan nga sinasabayan pa nila ng Hylos. Claude? Pero nakita kasi nila yung stats kanina eh. Claude win games kasi. Kumbaga, traditionally, you pick up the Harith. Pero ito ang surprising for me. Suyo para kay MP the King. Usually, Leomord ang kanilang prio. Now, they're challenging Smart Omega. There goes the Hilda and Valentina. Aray. Alam mo, kapag, again, babanggitin ko lang yung mga nabanggit namin doon sa podcast ni Wolf. Hilda is one of the biggest priors this match kasi this is directly attacking Tracy in the draft. Oo, tsaka kung walang open na kalid, parang kailangan ng iprayo ngayon yun ng Twisted Minds. Kita natin na ang mga naging sagot ng mga team sa pagpasok ni Tracy sa Twisted Minds ay yung pagtanggal o maagang pag-agaw ng isang kalid. Do you think that this will be a kalid third pick? Yes, I highly think so. Kasi even though may Valentina, parang wala ka ng choice. Kailangan mo nang kunin yung kalid dito. It's a good luck against Harley. Decent matchup versus the Hilda. Pero Glue, isa rin to sa mga binanggit namin na ano talaga to. This matchup, this series is gonna come down to Hilda, Glue, Khalid exchange. Wow, kakaiba ito I mean, makikita mo kagad yung diferensya no, ng dalawang kupunan na to dun sa mga naunang matches na nakita natin ng Onyx Philippines at ng Aurora Gaming. And this time, ano kaya ang mga prio dito? May gold lane, may mga Harith option? Oo. Potentially, no, nandiyan pa rin yung mga... Actually, yung Sora, pwedeng kunin ito ng side ng, sa side ng Coach Buro and Smart Omega. Pero syempre may chance pa naman ng Twisted Minds sa tanggalin ito kung sakali. Pero syempre para hukayin pa mas nalo ang ating drafting phase for game number 1 ay kakamustahin muna natin ang mga tropa natin sa on-ground panel. Maraming salamat sa ating casters. They've talked about the draft, but one thing has been uncommon the first time lumabas sa araw na ito. It's the Hilda that finally came into play. Hindi natin yung nakita nung unang serye, but what's gonna be the difference now? Well, the difference is hindi siya napanata. Actually, yung sinabi natin kanina na last round picks, parang dito pa naging sobrang normal ng ating first 3 picks for both teams. The Hilda will be instrumental against the Suyo and the Claude. I'm actually surprised that Twisted Minds let that through. Tapos flex pick pa to para sa Omega. Pwede nilang i-pivot into that XP lane. However, Twisted Minds will still choose to ban the Alice. I think eventually yung Gord, inaban na rin na makikita natin dito, ban coming out from Omega. So, kailangan maging crafty na Twisted Minds with their Shawn pick. You know what? You can build up on that even more. Valentina is already on the other side. Ano bang mga potential options para kay Shawn or maybe even the others with the last two? It should be a Shredder, mga tipong Kimi o kaya tipong baka kay Selena, makita natin dito just because of the presence of the Hilda as well. Baka last pick yung Shawn hero, get a Tracy hero muna dito para sa Twisted Minds. On the other hand, you're looking at 2 bans already. Arlott being the final one para sa Smart Omega. They already have the jungler, maybe the roam, and also the mid laner per se. But what about the side lanes? What are some of the options here? Moskov para dito sa Omega and I feel like eventually ang Hylos pwede rin piliin dito ng Omega. So that is a Moskov and a Hylos and all of the other picks na so far ay available pa para sa ating dalawang teams in the second phase. So casters, we're gonna toss it right back to you. Tingnan natin kung yun nga ba ang kukunin. No? Pero biglang lumiko into a Baksha ang Twisted Minds. At kahit medyo kanina pa tayo naluluto dito ng MLBB, para bang nagulat pa rin kami, nagulantang pa rin kami sa aming nakita. Ang pili. Ay! Kaya pala may setup sila ng Baksha si Lina dito, men.
daming baon ni Bonjan. Well, malalaman na natin sa game number 1 dahil super fans, pwede nyo na i-scan ang QR code at i-predict ang match winner para manalo ng 1,000 MLBB Diamonds. Make sure to scan that QR code para makuha ang iyong tsansa. 75% ang naniniwala na mananalo ang Omega sa laban na ito. Napakataas no? And again, dahil nga sa mga performances ng Smart Omega nung regular season, marami silang mga puso na natap uli no? Dito sa larong ito. And let's see kung ano ang magaganap sa unang pagkaharap ng Twisted Minds at Omega. Kung ang Omega ang may hawak ng puso, ang kalaban nila dito ay isip. Siyempre, tenga na lang. Sisig na sana. Kompleto na. Doon mo masasabi, masarap ang hapunan para sa MPL Philippines. Yun. Iba talaga eh. Ang dami mong pwedeng pulutin sa laban na ito. And nag-e-enjoy na ang buong Pilipinas. So of course, holiday din ngayon. Ang daming nakatutok sa MPL. Kaya naman kung kasama mo ang iyong pamilya na nag-e-enjoy ngayon ng ating play-ins number 2, ay shoutout sa inyo dahil action-packed itong mangyayari na ito considering the nature of both of these teams. Yep. And makikita naman natin yung setup dito again for Twisted Minds. Medyo malalim yung hugot nila sa baon mula kay Bonjan. I believe last time nakita ko to yung ganitong klaseng setup Team Falcons pa. Yun nagpasimuno, yung back siya laban sa Hilda na hawak ngayon ng Smart Omega. But pagdating sa execution, ano pa rin to eh. Pwedeng pabagalin na Smart Omega yung laro. But definitely Twisted Minds, they do have this mid-prio. Okay. Gugulong-gulong si Tracy dito. Tingnan natin, binangga na itong si Perksiva. Pumunag yung Abyssal Arrow. And may trap na kasama yan. Medyo critical si Perks ha. Oo, ganun din naman yung gagawin ni Perks. Papasok lamang ng damo. Saktong paghihil lamang ang ating makikita. And so far, para sa larong ito, parang yan ang magiging cycles natin hanggang umabot tayo sa pinakaunang turtle fight. Kung saan sa tingin ko, ay correct me if I'm wrong na lang midnight, na may konting kalamangan ang side ng Twisted Minds basta tumama yung Abyssal Arrow. Yeah, basically sila yung nagdidictate ng tempo sa mapa, especially with these trap setups, as well as the back shield unity mula dito kay Tracy. Feeling ko nga pinaghandaan talaga to ng Twisted Minds. Tama si Wolf, again nabanggit niya na parang Boy Scout si Bonjan. So aside from the Hilda and Khalid, they've managed to find another hero para kay Tracy. Mobile hero, and also a hero that can set. So it does help Twisted Minds pagdating sa mga shot call kasi si Tracy madalas yung nauuna. Oo, tsaka pasok na pasok pa rin sa gameplay na sanay sila. Ayun na! Grabe, kumonekta kagad! At nabura si Perksiva ng ganun-ganun lang. First blood ay napunta sa Twisted. Oo, at yun naman kasi talaga yung combo ng isang Selena, no? Bongguin mo, papanain ko. Tracy, makakatakas ba? Sakit pinaka, okay, naipit din itong si James at nasampahan pa ni Lansu. Makakuha siya ng isang kill habang si Tracy na maalam din. Si Ryzen ay napana at nandun yung garote play mula kay Sean. Oh, di ba tapos? Hindi pa tapos ito ha. May mga Abyssal Arrow na naman na pinapaulan itong si Sean. Pero kakalma na muna ang bagyo. Oo, and makakapag-purple pa naman ang side ng Twisted Minds right before this turtle take. 3-1 po ang ating kill score at biglang enough ng Omega ang Twisted Minds. Tinamaan ng Abyssal Arrow dito si Lanzo at pagtutulog siya ng tatlong miyembro mula dito sa Twisted Minds. Oh, Tracy! At napangga pa nga ni Tracy! Buhay si Lanzo mga kaibigan. Si Minguin ang delikado, hindi kumonekta yung Abyssal Arrow. Pero kailangan na niyang mag-replenish muna ng kanyang HP. Pagong ay available pa rin. Selena trial card eh, no? Muntikan silang makagawa ng play with that Abyssal Arrow mula kay Minguin. Yeah. Pero mukhang Twisted Minds pa rin ang may hawak ng tempo ng larong ito. Ang ganda ng early game control nila, men. Na ang dami kasing combo ng Twisted Minds. Dito na ginagamit yung utak eh. Hindi mo kailangan matakot kasi didikitan lang ni Tracy. Tatalo na niya, masastan niya, papanain ni Sean. Tapos may combo ng Garote, may Blade Surge pa mula kay MB the King. Hindi rin sila kulang sa damage and hindi rin sila kulang sa durability kasi kayang tangkihin ni Tracy lahat ng damage na ibabato ng Smart Omega. Oo, may hawak pang Revitalize pero ito na, Turtle! Secured by MP the King! Maiwasan din yung Shifting Skies pero madadala yung dalawa. Flicker na gamit ni Perksiva at pinutuan sa likuran! Pinagsasabang na rin dito ni James pero siya'y matutunaw! And this time ay habulin ng Twisted Minds yung mga umiskapong miyembro. Pero sabi ng Twisted, okay na yon, okay na ang nakuha natin, may pagong na tayo, may ulo pang nasama. At palapit na ng palapit itong Sky Piercer ni MP the King. Oo, nakakatakot na tempo
para sa Twisted Minds. If you're Smart Omega, you have to stop the bleeding. Lalo ngayon, unti-unti lang lumalaki yung kalamangan para sa Twisted Minds. Ang kinaganda naman dito for Smart Omega is maganda yung control nila sa gold lane. Nakakapag-farm naman ng maayos yung Clint. Even if nakaka-double lane dito si Nosha, yung Crab kasi ay nakukuha pa rin naman nung Clint. So si Netsky ay masaya pa rin pagdating sa farm. And kahit sabihin natin may Skyfisher timing nitong si MP The King, may Skyfisher ng hawak si Netsky. Oo. At mamaya kung sakaling kumagat yan ng maaga-aga, yan yung kakatakutan na side ng Twisted Minds, yung makapag-snowball ang isang Clint. So right now para sa Twist, ay mukhang up pa rin nila ang tempo, pero still anybody's ball game. 300 lang ang gold lead na kanilang hawak na Konetsky! Ay, napapaligard din kagad. Blazing Duet ay nagamit ni Nosha. Naramdaman niya yung sakit at hapdinod May damage na. And for Smart Omega, again, may chance naman silang makakuha ng tempo. May vision naman sila na pinaprovide ni Perxiva with Hilda. Ang problema kasi, sinong tatargetin mo? For the Harley, it's quite awkward kasi parang dalawa lang yung pwede niyang patayin. It's just the Selena and the Suyo. Pero may nakakabadrip kasing gulong na paikot-ikot dito mula sa Twisted Minds. Nagpapatrol. Imagine mo yung barangay. May tao sa labas, pinalilibutan ng backsya yung barangay ng Omega. At saka para bang ambulansya din kasi dito si Tracy. Literal na minsan gugulong yan ang may hawak na Revitalize. Just making sure na maaalagaan ang kanyang mga kampe. Meanwhile, for Omega, nag-aabang pa rin tayo ng proactive play mula sa kanila. Mukhang mabantayan na ni James ang pagong na ito. This is the second turtle of the game. And Twisted Minds ang susubok na umagaw. Yeah, tatawid na rin si Nosha galing doon sa taas. Nabaga si Perxiva. Ayun siya ang pinupuntahan dito. Next key ay pumupok din. Tumama yung Abyssal Arrow at kumonekta ito against Mingguin. Pero si Tracy ay kalahati. Nagamit yung Revitalize. Si Perxiva ay nagpapakita rin sa gilid. Grabe yung hatakan at yung patience ng dalawang kupunan na to Oo, tsaka hinahanap pa nila kung nasaan yung Harley. Sean, nakakaramdam siya, nadadaan ito mula doon sa may bandang ibaba. Pero mukhang magkakaagawan ng Lord, kaya naman papagalan ito ng Omega. Ibang klase, sinasayaw na agad yung pangalawang pagong. Oo nga si Tracy may initiative na nagpupulong-pulong na ako. Pero this time ay si MP The King ang nagwagi. Papasok din dito si James pero Blazing Duel mula kay Nosha. Ipitata si Perxiva, makakatakas din naman siya. Napaka-bilos! Buti lang may piercer na si MP The King at nakapaglista na siya ng isa rito. Grabe yung patience nung dalawang jungler natin hindi nagpakita. Kaso nag-trigger si Lanzu. Hinahanap niya yung Harley sa likuran. Hindi nakahanap ng entry si Ryzen para manakaw yung turtle objective laban sa Twisted Minds. And it was MP The King that secured it. And fortunately for them, naabot pa ni Sean yung Hilda. Umabot pa yung isang trap for the slow. And then lumabas yung Soul Saver mula dito kay MP The King. And with that, the last two turtles ay napunta sa kamay ng Twisted Minds. Kaya naman mabibigyan sila ng 1,000 na kalamangan kontra Omega na majority nito ay nakikita ata natin sa kamay ng jungler. Pero pagamat kalahati lamang. Yeah. Di pa naman ganun kalaki for the damage dealers, yung gap na na-experience sila. Kaso ang problema dito, men, hindi yung gold hindi yung item difference nitong dalawang team na to. Yung mga pana na lumalabas mula kay Sean. Parang nagpapatintero pa yung barangay laban sa Twisted Minds. Imagine na may problema ka na nga, sinong tatargetin mo, may mga may minigame ka pa. Touch the arrow. Tapos pag natamaan ka, alam mong may susunod na, minsan nga yung gulong pa yung mas importante na kailangan tignan kasi yun yung nagiging threat. Ako, speaking of threat, threatened din si Mingguin kaya umatras na rin muna siya. Hawak niya yung Tortoise Puissance. Kasi kung titignan mo, wala naman siyang ultimate na pwedeng hawakan dito. Kundi yun lang talaga yung viable O kaya Blazing Duet. Ikot na rin. So, ang cute nun. Walang damage yun. Wala kang physical damage, pre. May movement speed naman. May movement speed, tsaka shield. Shit. Well, as of now, Twisted Minds pa rin ang may hawak ng larong ito. 12 seconds bago lumabas ang pinakaulang Lord. At mukhang gusto muna gumawa ng play ng Twisted Minds dito sa may bandang top lane. At madedepensahan ito ng Omega. Good defense mula kay Netsky at pati na rin kay Perxiva. Pero hawak na ng Twisted Minds ang river control. Yeah. Ang kinagandaan dito is kahit makuha ng Smart Omega yung River na yun, may back siya kasi, may bypass yung Twisted Minds. So makikita mo chill lang sila Tapos pwede may pang-scout pa ng mga traps, may vision yung pana. So hindi nagmamadali yung Twisted Minds na i-retake
yung mid. Ito na yung Baxia Shield Unity and na-control nila kagad yung mid lane. Yan yung sinasabi ko kanina, isang ikot lang makukuha nila pabalik yan. At mukhang aabusuhin nila yung mga pana at pati na rin yung mga traps. Sisimulan na ni MP the King Tong. Ganda din ang pwesto ni Lansu. Pero nakita ata siya ni Ryzen sa split second na yun. Umungaw. Lumabas yung ulo pero si Tracy ang iba-burst dito ng Smart Omega. Kaya alam nila, wala nang deadly magic to. Oo. Kailangan din kasi talaga mag-iingat at times like that. Pero mukhang reset na naman ang ating makikita. At ang kukunin na naman ni Mingwin dito ay walang iba kundi Tortoise Poisons. Oo. Ang nakakainis dito, men, ganyan lang i-retake lang ng Twisted Minds. Paulit-ulit yung mid lane. Maiinip yung Smart Omega. Gagamitin yung Deadly Magic. Si Tracy, hindi nga umuwi. Alas. Nag-regen lang. Oo. At sisimulan na naman ng Twisted Minds. Ang tanong ay, may mag-give in na ba para sa Lord na ito o sasayaw na naman ba tayo hanggat may magkamali? Sinubukan nila si Tracy Ibers pero si Lansu ay napakakunat ng Dragon. Lansu! Guys, nabuta si Ebi the King pero makaka-vertical din. Habang yung Lord ay mapupunta kay MP. Si James ay mamamatay. Naku, nautakan ata nila dito ang Smart Omega. Nakakuha rin ng isang kill. Kasabay na blazing duet mula kay Nosha. Siya'y matutunaw sa kamay ni Nensky. Pero nakuha ng Twisted yung Lord. Yeah, At na-trade pa ng Sky Piercer. Oo, maganda sana yung objective take. Kaso naka-ready si Ryzen at si Netsky for the punish with the damage from the Deadly Magic. And also yung passive Ay! enhanced basic attack mula kay Netsky. Ang sakit! Aray ko! Yun lang. Sabi ni Nensky, trip mo ba ako, Tracy? Bilin ko yung trip mo. Oo, biling-bili talaga dahil pangatlong stock na yan ng Sky Piercer. Ito na yung kinakatakutan natin kanina para sa Twisted Minds na kung sakali ay makakuha ng maagang stacks dito si Netsky, ay kailangan na nilang isipin yung mga susunod ng engage. Oo, ROI na yung Sky Piercer. Nung Clint may tatlo na, tapos may dagdag advantage pa na tumaas pa yung range nung kanyang basic attack with the Malefic Gun. So Twisted Minds, kailangan nila mag-ingat sa kanilang mga aggressive engage. Kasi nakita natin si Nosha kanina, maganda naman yung Blazing Duet. The idea was there, pero naka-ready kasi yung Smart Omega and may burst damage sila. Kaya nilang pumatay ng kung sino man. And even if mag-slow engage yung Twisted Minds, again yung range advantage na meron dito yung Smart Omega, hindi pwedeng i-underestimate even nung Baxia. At base sa pagkakaalala ko, isolated first kill pa ata yung sinalo ng Claude doon. Kaya naman naging mas masakit pa. Noot talaga sa sarap yung naging banat ni Netsky doon. And chip damage dito sa may bandang ibabang ang gagawin ng Twisted Minds. Pero mukhang focus pa rin talaga sa mid ang parehas na kupunan. Twisted Minds pa rin ang may hawak ng kalamangan. Pero itong 3 stacks sa kamay ni Netsky ang siyang magbabago nito if ever hindi siya makuha. Oh, tama ka dyan. Ang hapdi na rin talaga ni Netsky. And makikita mo rin yung alalay ni Perxiba. Body system na sila dito. Hindi nila hinahayaan na tumawid basta-basta. Si Netsky, flicker from Sean. Pero doon Shifting Skies. Si Tracy makunat. Ayaw nilang masahihin yan kasi parang sumasapak talaga sa gulong ng pre. Akala ko mag-all in na. Di ba? Nakakatakot pa rin. Oh, shit! Ayun lang! Oh my G! Natunaw kagad si Sean Min. Hindi mo lang nakatakas. Mabahala. May nagpapantay sa dilim. Grabe. Nagulat ako pre, nag-iisip pa tayo ng mga susunod na mangyari. Kaya Meron na nga palang sumaksak na may hawak na patalim. Sabi, ang problema kasi river kasi ng Omega yun eh. Sabi nga nila may ilog. May tulay. Kaso may Harley. Yun lang. Tapos yung tulay may Harley. Harley may paraha. Deadly talaga yung Deadly Magic. Deadly Magic talaga. Oh my. And just like that, Omega, momentum shift para sa kanila. Nabura yung gold lead ng Twisted Minds. Ito na yung masakit for Twisted Minds. Kumbaga, maganda yung mga engage tools na meron sila kanina nung early game. Pero ngayon, pag wala yung engage tools na yon, ang problema nila is ang daming poke na meron dito from Smart Omega. Yung mga baraha mula kay Ryzen, yung mga bala mula kay Netsky. And dagdag mo pa dyan na kahit parang pwede ka mag-engage, may pang re-engage din kasi yung Smart Omega. You have that Shifting Skies. Tapos yung stun din ang nanggagaling mula kay Perxiba. Hindi mo rin naman pwedeng i-go si Mingwin kasi kanina pa niya hawak yung Tortoise Poisons. At hindi pa nga nag-flicker in play dito si James eh. Di pa. Lagi pa nating nakikita na yung mga amba niya ay para bang tinitipid pa niya ang kanyang flicker. Pero Notion Tracy, conceal play. Nets. Umatras sa akin si Nets. Si Mingwin na magiging... Aroy ko! Oh my goodness! Napaka-hapdi ng mga bala dito ni Nosha.
4v5 ang magiging laban ha. Pwede magsimula ang Twisted. Saan nang galing yung damage na yun? Ang sakit, feel ko yung sa Claude lang yun eh. Oh, sa Claude lang. Valentina lang din kasi yung binanat-banata niya. Medyo mababa din yung gold ng mga mid laners for both sides. So Tracy! Yan ang kumonekta na naman yung plano Hey! ng Shifting Skies. Para lang counterin. Pero syempre the King ay matutunaw ata. Makaka-vertical pa pero hindi niya matatimingan yan. Ryzen ay killing spree na. Bibitawan ba ito ng Twisted Minds? Itutuloy nga ba nila? Nandun sa gitna ito si Ryzen. Pero i-reset muna ni James. Oh, Tracy. Itong laban na to. O yun, wala na atang ruta dito si Netsky! Naman niya, Mixel Arrow! And Nosha with a kill! Oh my goodness, nag-collapse pa Omega! Kahit may mga barang, kahit may mga deadly magic dinadaan sa utak, alam nila, lamang pa rin sila kahit na wala si MP the King. Sabi ng Twisted Minds, walang flicker si Netsky. At alam na alam ni Nosha yun, nung pumasok with a blazing duet, sure siya na mabubuhay siya. At dahil dyan, Twisted Minds, ipagpapatuloy na ang Lord na ito. First Lord of the game, ililista para sa Twisted Minds. Make that the second Lord. Ang hirap ng naging sitwasyon na yon. Alam mo yun, namatayan pa sila ng dalawa bago dun sa Lord, no? Oo. Naisip ko ba naman sana pwede na nilang antayin yung mga namatay na miyembro nila tapos makabalik agad. Ganda nung ginagawa nung pareha sa team, men. Kanina nakita natin si Tracy nag-conceal and then sinubukan nilang i-go si Netsky pero aware si Netsky doon, nakapag-flicker out siya agad. Nag-re-engage yung Smart Omega, James with the Shifting Skies and nasa likod lang si Netsky, was able to poke out MP the King as well to the point na kaya na siyang mapatay doon sa threshold ng Deadly Magic. But after that, sabi ng Twisted Minds, guys, okay matakot. Clint lang yan. Walang extra dash yan, walang flicker yan. Pwedeng habulin yan. And the moment na nakita nila doon sa may elbow siya, bigla na lang sinugod with the blazing duet. Nosha, bagamat nakikita natin na nagiging sobrang agresibo niya, para bang malayo na rin ito sa nakita natin mula sa kanilang regular season performance as the Lord Sieges up top. Oh, Tracy. Uy, nabaga si Tracy dito ha. Kailangan na niya umiska po pero ito yung Shifting Skies. Habang si James ay kalahati na ang kanyang HP, makuna talaga si Tracy. Pero tagumpay sila sa pagbasag ng torres na itaas na bahagi. Ibang close si Tracy, pero napakatapang ha. Oh, man. Pili ko nga hindi pa niya sinasadya yung tinamaan niyang Yung minion. minion kanina. Pero ang ginawa niya, nag-tortoise poisons, nag-revitalize. Sinubukan niya maglakad palabas. Nag-shifting sky si James. Doon siya naglakad sa gilid ng Torre. Sabi niya, teka lang, palabas lang ng Torre. Oh, Ryzen! Walang taka si Sean and Ryzen with a kill. Sneaky play mula dito kay Ryzen. Huwag kang mapahala. Grabe talaga to si Ryzen, pre. Hari ng trade talaga, pre. Iba talaga kapag tubong etibak. Ay nako, let's see ha. Kasi si Perxiba ay nag-aabang din. James, available ang kanyang flicker, even the Shifting Skies. Yep. So any moment pwede siyang sumet up dito. Pero kakalmahan na muna ng Omega kasi nababawi na nila kahit papano. Oo. And just like that, 50 seconds bago lumabas yung susunod na Lord natin. Twisted Minds pa rin ang may hawak ng kalamangan. Pero katulad na lang ng pinag-uusapan natin, ang hari ng trade na si Ryzen ay yung patience niya. Magre-recall na sana. Nakita na natin na pindot na yung recall. Biglang may dumaan na si Lina. Teka lang. Yari ka. Perfect opportunity. Nakaamoy siya eh. Alam mo, pag mga taga-etibak talaga, natututo mag-abang eh. At syempre, minsan kasi traffic. Oh, isa traffic. Tama naman, tama naman. Araw-araw naman. Araw-araw. Alam mo yun, nai-immerse ka sa chill ka lang, may mangyayari din dyan. Oh, shoutout sa mga stock pa rin sa Emilio Aguinaldo Road. Infinix in-game equipment check. Makikita natin na ang hari ng trade na si Ryzen na bagamat kahit luging-lugi talaga in terms of gold, 1.5k, ay mas mataas pa ata yung gold sa MP the King. Yeah, kasi ito na yung sinasabi natin na tinitrade niya yung mga bagay-bagay to get a higher value. And sometimes yung paghihintay niya, yun yung nagkakaroon siya ng ROI. Kasi nakakuha siya ng malaking bounty, dumiliit yung pressure for Twisted Minds. Pero ito may binabalak na naman ha. Ilang beses na natin nakita to nung regular season. Pero si Ryzen din meron kaso may mga pana kasi. May mga trap na nakahain. Oh no! Sa likod ng bahagi naman makakadash out! Tulong si Nosha dito kay Netsky. MP the King ay may ipit, makaka-vertical din pero sinalubong na dito ni James. Kailangan na umiska po pero masakit na rin yung mga hampas. Ryzen! Ng immortality dito si MP the King. Pero si Ryzen sa may bandang gitna. May pinaplano si Ryzen sa gitna. May habulan pang nagaganap dito sa iba pang bahagi. At pinagkakataon dito ni Perxiba. Bibili din ang round! Just in time. Pero pa rin ni Ryzen. Pero meron din ganti doon.
mag-recall sa triangulo sa loob ng base at makakauwi si Lansu. Twisted Minds versus Omega. Palitan para bang round 12 na ng boxing. Game 1 pa lang. Oo, men. Left jab, right jab, kanya-kanya silang suntok, kanya-kanyang tama. Pero nawala ng jungler ang Twisted Minds. Ngayon, Smart Omega, they understand that they have tempo. Unfortunately, nakapatay din kasi ni Lansu at ni Tracy. Si Netsky, walang damage dealer ang Smart Omega. Sila pa yung unang hahawak ng Lord. Uy, walang retry user sa Top lane. kupunan ng Twist. Si Yung top lane, Ryzen ay may binabalak na naman sa dilim. Oh, pwede niya abangan si MP The King kasi alam niya natatawid yan dyan, no siya. May nag-aabang sa dilim. Will they check though? Will they check? Tingnan natin, may Will they nag-aabang sa check? dilim. Oh my Ayaw tumawid God. na MP. Alam nila. Ayaw tumawid. Alam nila na eye trick. Sabi ni Tracy, guys, late lumabas yung mata. May tao dito. Oo. Oh, game IQ. Wala dito sa Twisted Minds at hindi natuloy. Binabalak ng Omega, kailangan mo na magdepensa sa may bandang itaas habang hinahawakan na ng pares sa kupunan ang Lord na ito. Alam mo, sobrang bilis nung nangyari kanina doon kay Nosha. Hindi na kinaya ng instant replay. Literal na naglaho na lang ng parang bula. Oh, Mingwin. Hawak nila ito 30k ang buhay ng Lord. Pero si Ryzen pumipilit lamang na mag-flow ng wave dito sa middle. Yeah. James. May pwesto ni James, ha? Ayaw nga, ang ganda ng pwesto ni James dito. May immortality dito Oo, may- Pero nakita na siya ng trap ni Sean. At aalis na muna dun sa pwesto na kinilalagyan niya. Flicker is available as well para dito kay James. Pwede siyang gumawa ng play na kanina pa natin hinahanap. But the same could be said para dito kay Sean and Tracy. In fact, si Lanzo din na may hawak ng Flicker. Pero tignan mo naman yung wave management na binabato ng Omega Ryzen! kontra Twist. Si Ryzen hinahabol. Nakatakas din at nakabalik din naman siya dun sa kanyang hat. Jailbreak. Sila Tracy. Hindi na nila alam saan napunta yung Harley kasi ang dami niyang hat. Ang dami niyang tricks. And ang problema ng Twisted Minds, lamang sana sila sa top lane. Kaso, rumoronda si Ryzen, men. Oo. Hindi nila simulan din kasi yung Lord. Kasi ang problema nila, kapag nanlaban sila dito sa Lord, aabot kagad yung Harley. Especially with the expanding rivers. Kaya naman kahit i-reverse na ito ng Twisted Minds, may tapaw pa rin ang Omega na pumalag. Oh, burst. Tutuloy nila 20k yung buhay nito Sabi ng Omega, sige ilaban natin. Flicker mula kay Sean. Napalayo na rin si Nosha. Aroy! Ang immortality ni Perxiba. Pero hahawakan ba nito? Perxiba ay naka-atras din. Ryzen? Habang si Ryzen ay pasok na! Pero si MP The King ang nagwagi. Lalayo na rin din sila. Si may Blazing Duet din mula kay Nosha. Plus the Winter Crown. Tatama pa yung Abisalaro. Nakatakas dito si Netsky pero napangga din ni Tracy. And this time ay mamamatay din ang damage dealer from Omega. May Lord pang kasama ang Twisted. At higit sa lahat, walang nawala para sa Twist. Yeah, wala yung main damage dealer na Smart no! Nexus Ryzen. Pero si Mingwin, tutumba na, nakat niya yung wave sa may mid lane. Pero yung Lord at wave ay meron pa sa itaas. Uuwi sila to deal with a split push. But Twisted Minds, medyo nabukasan sila na isa pero ipipilit nila. Ang taas ng death timer 27 para kay Perxiba. Pipilitin na sana dito ni Ryzen. Inabangan lang ni MP The King. Nagamit na rin ng Winter Crown. Ngayon pipilitin na lang ni James na patagalin ang mga nagaganap. Pero nautakan sila ng Twisted Minds sa Game 1. And Twist is the first to strike para sa ating play-ins number 2. Nautakan nga naman. Tinanong natin, puso at utak. Utakan na naig sa game number 1. Even though marami tayong kakaibang nakita mula dito sa barangay, yung split push ni Ryzen, yung incredible damage output ng isang Clint, dinaan sila at the end of the day sa mga malulupitang shot call, yung mga paghabol kay Netsky, forcing the flickers and punishing the Clint. And oh my God, 5 games. Out of 5 games, 100% win rate pa rin yung Claude. At this point, hindi na pwedeng i-ignore yung ganitong klaseng status. Was also an early pickup mula sa Twist. Partida, may mga binago na dyan sa Claude pero ganang-gana pa rin no? Oo, yan yung mga heart-stopping. Yan ang nag-heart stop. Oo, nag-hard stop. Ayan pinilit naman ni James na hawakan na lang yun. Kaya lang ang problema kasi napakataas pa ng death timers dito ng mga nagkandamatayang miyembro ng Omega. Oo, ang ating MVP para sa game number 1, walang iba kundi si MP The King sa kanyang Suyo performance. Nag-usapan natin ang prime MP The King kanina na mukhang nagsisimula pa lang. Yeah, iba din yung tempo na naibigay ni MP The King dito with a Sky Piercer on the Suyo in the early game. Even matching yung
nakakabad trip na Harley na ang daming dash sa mga teamfight. Nahuli pa niya in the middle lane. And this is because of the marksman emblem na ang bilis niya kasi mag-farm, makakalabas ka kagad ng jungle. And kahit anong unat ng kalaban mo, kahit healed na pa yan, kayang-kayang i-burst ni MP the King because of the adaptive penetration in the early game. And ang kinagandahan dito is yung kanyang patience. Kanina sa turtle fight na nakita natin mula sa Twisted Minds, hinahayaan lang nila si Tracy, si Lanzo na lumapit. Tapos sobrang disiplinado lang ni MP the King na kahit may mga low HP hero sa harap niya, nakaka-trigger yan kapag ikaw yung jungler. May Sky Piercer ka, parang gusto ko kunin yung stocks. Gusto ko magkaroon ng numero yung Sky Piercer ko. Pero kasi importante yung jungle positioning sa turtle. Hinahayaan niya lang yung mga teammates niya. And kapag tama na yung opportunity, dun siya papasok to look for the cleanup. Oo, and nakita natin for the side of Twisted Minds, yung leadership din na nagmumula sa mga shot callers ng Twisted Minds. Dalawa sila Lanzo and Tracy sharing that responsibility. The moment na may malapitan yung dalawa, parang may go signal na tumira ng tres dito si Sean at patamain ang Abyssal Arrow for potentially wiping it out. And sa totoo lang, I think sa last team fight natin, nakita din natin yung OG Notion combination. Oo nga And ito yung maganda na para sa Twisted Minds. Ang dami nilang pwedeng paganahin. Lalo na itong magic bullet nila na si Tracy na nagpapagulo doon sa naging tagbo ng larong ito. So may mga punto na, okay, sige, nagkakamali siya ng mga bangga. Pero ang ready naman, kumbaga ready naman siya sa mga consequences ng kanya mga pupuntahan doon. May revitalist din naman siya if in case. And yun yung mga naging susi kaya na ipanalo nito itong larong to. Yeah, ang isa sa gusto ko i-highlight dito again yung sobrang pagiging selfless ni Lanzo at ni Tracy. Yung talagang iaalay nila yung buhay nila. Even sometimes si Lanzo committing the flicker just to close the range between the damage dealers. Kabisado niya yung mga ganitong klaseng teamfight. Alam niya na as long as nawawala yung mga damage dealers sa teamfight for Omega, kayang-kaya ng Twisted Minds yung likuran. Haharangin mo lang yung Clint and the Harley from the teamfight and then dun na mag-aharing si MP the King. Oo. And kanina nga naalala ko, first turtle pa lamang ay talagang pumapasok na agad si Lanzo committing that flicker na sinabi mo. Hindi man niya nababalik yung mga damage dealers pabalik sa kanyang team. Sobrang ilang naman na lumapit pa sa actual team fight. Yung mga nasasakyan niya, I think it was Nets na nasakyan niya during that time at hindi na nga nakabanat pa sa ibang tao si Nets because of this glue. At sa totoo lang, hindi ko napansin na 22 minutes to. Yeah. Kumbaga, hindi ko nga naramdaman na nagkaroon ng mga Evolve Lord. Parang nagsalpukan lang talaga itong dalawang to. Oo, ito yung ito yung identity talaga ng Omega at saka ng Twisted. Actually, ang Omega, ganun talaga, chaos talaga ang gusto nito. Twisted Minds, makita mo may sistema sila na sinusundan. And dahil nga doon sa sistema nila na yon, maaga silang nakaabante kay Nets. Hindi rin kumbaga, nakakakuha naman ng mga early kills si Netsky. Pero yung hindi ka komportable sa pwesto na kung nasan ka, malaking impact na yun kasi kailangan mag-react ng Omega para sa'yo. Tsaka imagine mo you're playing the Clint. Kapag may sumampara sa'yo tapos nagamit mo na yung second skill. Wala na. Bitaw cellphone na. Ingiti ka na lang Oo, yun na yung moment na masasabi mo talaga, may ilog, may tulay, Ang hirap ang hirap kumangon. may glue kasi na nakabatong. May glue na nakapato. Paano ka ahon ng bigat-bigat? Oh man. Ang daming kailangan balikan sa larong ito. And to be honest, hindi rin natin masasabi ba ng momentum nitong Game 1. Dahil katulad lamang nung nakita natin ng Series 1, nagkasagutan muna hanggang umabot na nga sa Game 5 na yun. Naniniwala pa rin ako na ang mga teams parang may mga one game warm up muna to eh. Ang Omega, ang Twisted Minds nakapag warm up na. Kung ang Omega ay naghahanap pa ng sunod na pagbalik. Pero bago tayo pumunta ng mas malalim pa, ay pumunta muna tayo, tumulay tayo sa ating mga tropa sa panel. Maraming salamat sa ating mga casters. Kani-kanina lamang nakita natin Twisted Minds able to take game number 1. And in fact, we've had a little bit of an information. And I asked you kung sino ba yung personal MVP mo and what was your answer? Hindi ako agad nakasagot kasi parang ang hirap mag-isip pa. At actually, the more that I think about it, the more I realized that this was such a great game para sa Twisted Minds. In a way na talaga nag-step up lahat. Na-mention din ng mga casters to na yung trabaho ng bawat membro ng side of Twisted Minds ay nagagampanan nila. Kaya naman, eventually sila ay nanalo. Lanzo was on this, sabi na natin, sandbag na role. Kung meron mang role na gano'n nag-exist as the XP laner, being the sacrificial lamb. Whereas ito namang si MP the King at si Nosha, kailangan nila trabaho nila ay magdilang damage.
advantage. In fact, dun sa pinakahuling team fight na we might be able to see, mapapansin natin yung talagang pagkaka-form nila ng Bucks. And siguro, dito natin makikita yung Bonchan School of Team Fighting. Makikita natin, sobrang solido ng Bucks na ginawa nito. At pagpasensyahan nyo na yung drawing ko mga kaibigan. Medyo one hand tayo dito eh. Pero, papansinin natin Twisted Minds, the 4-1 Bucks season, after niyang gino ni Ryzen, napansin niya na siya yung target. So, sobrang lumalim siya dun sa may bandang likuran. Kaya naman, nung nakita natin yung team fight, yung mga members ng Omega na si Perks at si James ay sobrang lalim na. And then Lanzo and Tracy, yun na lang kanilang gawin. No siya with that flicker. Alam niya rin na paggamit ang kanyang ultimate that eventually gave them the advantage. Makikita rin natin dito na etong Twisted Minds, nasanay sila sa ginagawa ni Ryzen eh. Eventually, nung tinatry na ni Ryzen mag-split push, hinanap na siya nitong si MP The King. Kaya naman eventually, si MP The King yung naging MVP sa laban na to dahil nahanap nila yung best sa dulo. Etong parang malaipis sa kondo na galawan ni Ryzen ay nakontra na ni MP The King. You know, it starts to make a lot more sense. Kasi si Ryzen kanina, Ito yun, during no? game number 1, sobrang daming anggulo ng pinanggagalingan niya. Hindi mo alam, makaka-pick off na siya. Pero napapanatili pa rin ng Twisted Minds yung Tama. box nila. And it felt like they were able to keep control doon sa kanilang major objective, which is the Lord. Kung kaya naman pagkatapos sila makuha yon, they immediately turned to the heroes and bursted them down, thus finishing game number 1. And I feel like it is now time for us to have another mind here in